Isang mapayapang araw po sa inyong lahat, Mystery. Tawagin niyo na lamang po akong Abel. Sa ngayon, mahigit 40 anyos na ako at may maliit akong bigasan sa palengke. Ang misis ko po ay nagtatrabaho sa Dubai, kaya kahit mahirap, mag-isa akong humaharap sa hamon araw-araw. Ang kwento ko po ay naganap noong binata pa ako. Noong panahong nagtatrabaho ako bilang tanod sa barangay hall. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa aming kapitan na si Kapitan Rolling. Kahit may edad na at may sariling pamilya, hindi pa rin nawawala ang hilig niya sa babae. Muli, ako po si Abel at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Magandang gabi po, Kap. Magalang bati namin sa kanya nang mapadaan siya sa aming pwesto habang nagroronda kami. Magandang gabi rin. Kamusta naman ang lugar? Sagot ni Kapitan Rolling. Mabuti naman po, Kap. Walang gulo sa paligid. Ayos. O siya, sige, maiwan ko na kayo. Ito, pambili nyo ng kape para hindi kayo antukin. Inabot sa amin ni Kapitan Rolling ang pera. Salamat, Kap. Pauwi na ba kayo? Hindi pa. May dadaanan lang ako. Nagkatinginan kami ng kasama kong tanod at pabirong sinabi niya. Mukhang dadaan pa kayo kay Carmen ha, Kap. Napangisi naman si Kap pero sinabayan iyon ng isang mapanuksong titig. Siraulo ka talaga. Baka gusto mong mawalan ng trabaho bukas. Biro ni Kap pero may halong babala. Biro lang, Kap. Basta, wala kaming nakita. Huwag kayong mag-alala. Abay, wala ka naman talagang nakita. O sige, maiwan ko na kayo. Sige po, ingat po, Kap. Sigaw namin habang palayo na siya sa aming pwesto. Nang wala na siya sa aming paningin, agad akong nagtanong sa kasama kong tanod. Pre, sino yung Carmen? Baguhan pa lang po ako noon sa pagiging tanod, kaya hindi ko pa kabisado ang mga pangalan sa barangay. Nako, si Carmen, yung nagtitinda ng prutas sa palengke. Suki yan ni Kap. Oh, anong meron sa kanya? Lumapit naman siya sa akin at binulungan ako. Pre, wag kang maingay ah. Kahit mabait ang kapitan natin, mahilig yan sa babae. Talaga? Di ba may asawa na siya? Oo nga, kaya nga dapat tahimik lang tayo. Lalo na kapag nandyan na ang misis niya sa barangay hall. Napailing naman ako sa nadiskubre ko. Grabe naman. Di ba nasa 50 na si Kap? Tumatayo pa ba yun? Kung makapagsalita ka ng grabe, ikaw yung grabe humusga. Siguro malamang. O siya, sige, bumili ka na nga ng kape para hindi tayo antukin. Mga ilang kanto lang ang layo ng tindahan mula sa pwesto namin. Habang bumibili ako ng kape at ilang pirasong tinapay, bigla akong napaatras at nabangga sa isang tao sa likuran ko. Aray ko naman! Napalingon ako at nagulat nang makita ko kung sino ang nabangga ko. Si Aling Diding, ang kilalang sepulturera sa amin. Siya ang nagbabantay ng mga nicho sa sementeryo, lalo na ang sa mga mayayaman sa lugar. Nanlalaki ang mga mata niya habang tinitingnan ako. Pasensya na po, Aling Diding ha, hindi ko po kayo napansin. Sa susunod, tumingin ka muna bago ka umatras. Sabi niya habang kinikis-kis ang paa niyang natapakan ko.
Oo nga ho pasensya na po ulit. Masakit ho ba? Medyo. Nagkape na ho ba kayo? Gusto niyo bilang ko na rin kayo? Bibili nga ako Kung tapos ka na, ako naman. Bigyan ko na ho kayo, marami naman akong nabili. Saglit siyang natigilan at sinipat ang kape sa kamay ko. Galing yan malamang sa kapitan yung mahilig sa babae. Oo, bakit ho Aling Diding? Nako, may pera naman ako. At ayokong tumanggap ng kahit ano mula sa kapitan yung babaera. Nagtaka man ako kung bakit parang may galit siya sa kapitan namin, pero hindi ko na lang yun pinansin. Hindi ko na rin siya pinilit at tuluyan na rin akong umalis. Habang papalayo ako mula sa tindahan, hindi ko maiwasang lingunin ulit si Aling Diding. Iba kasi ang aura niya, Misteri. Para siyang matandang bihirang maligo, laging nakasuot ng lumang puting t-shirt. Nakaraniwan ay may mukha ng kung sinong tumakbo sa eleksyon noon. Pagbalik ko sa pwesto namin, agad akong sinalubong ng mga kasamahan kong tanod. Oh, bakit parang namutla ka, Abel? Oo nga, para kang nakakita ng multo Hindi naman. Nabangga ako kasi si Aling Diding, kaya nagulat lang ako. Pero ewan ko ba? Nung kausap ko siya parang may galit kay Kap Baka nang hihingi ng ayuda dati. Tapos hindi na pagbigyan kaya sumama yung loob kay Kap. Lokong to, kahit matanda niluloko pa Alam mo namang parang may sira yun sa ulo, hindi ba? Tingnan mo, sa sementeryo nakatira. Nagtawa na ng mga tanod. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag. Pero ng mga oras na yon, may kung anong bumagabag sa akin tungkol kay Aling Diding. O siya, mabuti pa. Magkape na tayo. May mainit ng tubig dyan, Abel. Oo nga, sige. Makapagtimpla na. Kanina pa talaga ako inaantok Lumipas ang mga araw na parang walang nagbago. Paulit-ulit lang ang routine sa barangay. Hanggang sa isang gabi, habang inaayos namin ang mga gamit para sa ronda, biglang may dumating na isang babae. Halos umuusok ang ilong nito sa galit. "Nandyan ba si Kaproleng?" Matigas niyang tanong. Bago pa ako makasagot, naunahan na ako ng barangay sekretary. "Wala po si Kap. Bakit po?" "Siguraduhin mong wala siya dyan, ha?" "Wala po talaga dito, ma'am. Sino po ba sila?" Tanong ulit ng sekretarya na halatang kinakabahan na. Habang nagiinit ang usapan nila, biglang lumabas si Kagawad Benson mula sa opisina. "Carmen, wala talaga si Kap. Ano bang problema?" Napatingin ang babae sa kanya. Siya pala si Carmen at may halong galit ang titig nito. "Yang magaling yung kapitan. Sa una lang talaga magaling no? Kapag nakuha na yung gusto, parang kidlat ang bilis mawala." "Ano ba kasing nangyari? At sa susunod ka na magpunta rito. Hindi naka-duty si Kap ngayon gabi." "Nako, wag niyo akong paandaran ng ganyan, Kagawad. Pare-pareho lang kayong may likaw ng bituka." "Aba Carmen, mag-ingat ka naman sa mga salita mo." Basta sabihin niyo sa kapitan niyo, wag na wag siyang pupunta sa bahay ko May araw din yung kaproling na yan. Halos mabasag ang pinto nang padabog niya itong isinara. Sa sobrang bilis ng paglabas niya, natulak pa niya ang isang tanod na nagkataong nasa daraanan niya. Sa labas ng barangay hall, agad nagbulungan ang mga tanod tungkol sa nangyari. Ang bilis talaga ni Kap, ano? Uy, hindi ba kayo naaawa dun sa Carmen? Parang masaya pa kayo sa nangyayari
Alam naman niyang may asawa na si Kap. Ano bang inaasahan niya doon? Pinatulan pa niya, tapos ganyan? Kasalanan niya rin yan? Habang nasa loob ng barangay hall, puro mahihinang usapan at hagik-hika ng naririnig ko mula sa mga tanod at opisyal. Pagsilip ko sa opisina ni Cap Rolling, nakita ko siyang palabas. Nakangiti pa habang nag-uusap sina Kagawad Benson at ang sekretarya. Para bang baliwala lang sa kanya yung nangyaring pagsugod ni Carmen kanina. Nilingon ko ang labas ng barangay hall at doon ko napansin si Aling Diding. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nakatingin ng matalim sa barangay hall. Misteri, nanlilisik ang kanyang mga mata. Para bang galit na galit. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang kinilabutan ako sa itsura niya. Nangyayain na ako ng kasamahan kong tanod upang magronda. Agad akong sumama. Habang umiikot kami sa lugar, may nadaanan kaming grupo ng mga kabataan na nagtatambay pa kahit 10 oras na ng gabi. Nang subukan naming habulin sila upang dalhin sa barangay hall, nagtakbuhan sila papasok sa mga madidilim na eskinita. At dahil sa bilis nila, napilitan kaming maghiwa-hiwalay para habulin sila. Sa isang makipot na eskinita, bigla akong nabangga ng isang pamilyar na muka. Aray ko po! Oh, Aling Diding, bakit nandito po kayo? Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan na? Taga rito ako, baka nakakalimutan mo. Alam ko po yun. Ang tanong ko lang, bakit bigla-bigla kayong sumusulpot? Ang dilim-dilim pa naman dito. Ano bang pakialam mo kung nasaan ako? Di hulihin mo na ako. Nako, sige na nga po, pasensya na. May inahabol lang po kasi akong mga bata. Bago pa ako makaalis, bigla siyang nagsalita. Teka lang iho. Bago ka umalis, may itatanong sana ako sa iyo. Ano po yun? Ano ba yung nangyari kanina sa barangay? May babaeng nagsisigaw roon. Hindi ko po alam. Hinahanap lang po si Kap eh. Hindi mo alam. Pinagtatakpan niyo ang baho ng kapitan ninyo. Iniwan niya yung babae pagkatapos niyang makuha ang gusto niya. Yun ang tingin ko. Naku, wala po ako sa posisyon para sagutin yan, Aling Diding. Hindi ko po talaga alam eh. Ngayon ko nga lang ho nakita yung babaeng yun. Alam niyo naman ho na bago lang ako, di ba? Yun ang babae na pinuntahan niya nung gabing natapakan mo ako, hindi ba? Ha? Hindi ko po alam yan. Sige po, maiwan ko na kayo. Patakbo na akong lumayo noon, Misteri. Pero bago pa ako makalayo ng tuluyan, narinig ko pa ang malamig niyang tinig mula sa likuran. May araw din yan, Kapitan Rolling ninyo. Nilingon ko siya sandali. Nakatayo pa rin siya roon. Nakatingin sa akin na tila may gustong ipahiwatig. Pilit kong inalis sa isip ko ang kakaibang pakiramdam at nagpatuloy na lang ako sa paghahabol sa mga bata. Lumipas ang ilang gabi mula nang mangyari ang insidente kay Carmen. Habang naka-duty kami sa barangay hall kasama sina Kagawad Benson at Kapitan Rolling, narinig kong nagbibiroan ang dalawa. Ano Kap? Sa kabilang barangay daw yung bagong bukas na beer house. Pinapapunta tayo ng kumpare ko. May ipapakilala daw sa'yo. Dinedemonyo mo na naman ako, Kagawad. Nagbagong buhay na ako. Ganun ba? So, sabihin ko na sa kumpare ko na hindi na tayo pupunta? Tignan mo tong taong to. Sinabi ko bang ayokong pumunta? Inom lang naman ang pupunta ko doon. Kunwari pa tong si Kap. Akala ko pa naman totoong nagbago ka na. Biglang sumingit naman sa usapan ang isa sa mga tanod. Kagawad, baka naman pwede kaming sumama dyan. Hindi naman kami madaldal.
Oo nga, kagawad. Sama naman kami. Tingnan mo nga tong impluensya mo, Kagawad Benson. Pati yung mga to nagiging katulad mo na. Kung gusto niyo, bukas na lang, Kap. Para tayo ang bibinyag doon. Anong bibinyag? Sa bagong beer house, Kap. Ano bang iniisip mo dyan? Habang abala sa tawanan sina Kapitan Rolling, Kagawad Benson at ang ibang tanod, isang dalaga ang dumating sa barangay hall. May bitbit siyang basket ng balot at chicharon. Sa unang tingin, halata ang kanyang murang edad. Mga 18 hanggang 21 lang siguro. Medyo may kaputian siya, mahaba ang buhok at suot niya ang isang damit na halatang hindi kasya sa kanya. Sobra kasing luwag, parang ipinamigay lang. Nilapitan ko siya agad at tinanong, Miss, anong kailangan mo? "Nag-aalok lang po ako ng paninda." Nang mapansin siya ni Kapitan Rolling, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Parang may kung anong tumatakbo sa isipan niya habang nakatitig siya sa dalaga. Agad niya itong pinapasok at pinaupo sa isang monoblock. Umupo rin si Kagawad Benson sa tabi niya at sinimulan siyang kausapin habang panay ang pagbalat niya sa balot. Lahat ng nasa barangay hall ay bumili ng paninda ng dalaga, pero napansin kong tila hindi siya kampante sa kanyang kinauupuan. Para bang gusto niya nang umalis, Misteri, pero hindi niya lang magawa. Siguro dahil hindi pa binabayaran ni Kap at Kagawad ang kanyang paninda. Habang pinagmamasdan ko ang sitwasyon, napalingon ako sa di kalayuan at nakita ko na naman si Aling Diding. Tahimik lamang siyang nakatayo sa kabilang kanto, nakamasid sa nangyayari. Matalim ang kanyang tingin at animoy nagngangalit ang kanyang mga bagang. Nakitang-kita ang buto nito sa kanyang mga panga. Lumipas ang ilang araw at hindi ako nakapasok sa trabaho dahil nagkasakit ako. Pakiramdam ko, bunga ito ng puyat at pagod sa mga nakaraang gabi. Nang bumalik ako sa barangay hall, una kong napansin ang isang matandang babae sa loob. Umiiyak siya at halatang galit. May iniabot ang sekretarya sa kanya, isang sobre. Walang salitang tinanggap ito ng matanda, isinuksok sa kanyang bulsa at pagkatapos inalalayan siyang makalabas at isinakay na sa isang tricycle. Naguguluhan ako sa nasaksihan ko kaya tinanong ko ang isa kong kasamahang tanod. Hoy Abel, pumasok ka na pala. Magaling ka na ba? Medyo okay na ako. Sino yung matandang umalis kanina? Luminga-linga muna siya sa paligid. Nawari sinisigurado ito. Matapos nun, inilayo niya ako sa barangay hall bago bumulong. Naalala mo ba yung dalagang nagtitinda ng balot nung isang gabi? Oh, bakit? Binahay daw ni Kapitan. Ha? Ang bata-bata pa nun, di ba? At saka, paano nangyari yun? Oo, wag kang maingay, no ka ba? Yun nga, kaya galit na galit yung magulang niya. Nalaman nila kamakailan lang. Mukhang binayaran na lang sila para hindi na magreklamo. Grabe, parang ang sama naman ni Kap. Hoy, ano ka ba? Bawasan mo yung daldal mo ha. Baka may makarinig sa'yo. Kasi, bata pa ng dalaga. Ilang taon na si Kap at saka parang inosente pa yung bata. Ano bang magagawa mo? Kagustuhan nila yun. Anong gusto mo? May magagawa ka ba doon? Baka gusto mo tangkalin tayo sa trabaho. Kabago-bago pa lang natin sa barangay. Mabuting at binigyan tayo ng trabaho ni Kap. Basta, kung makakahanap lang ako ng ibang trabaho, aalis na talaga ako dito. Hindi ko na masikmura yung ginagawa nila. Bumalik kami sa barangay hall at nakita naming lumabas ng opisina si Kap na parang may iniinda sa kanyang puson. Nagbigay ito ng pera sa sekretarya at may sinabing kung ano sa kanya.
Lumabas ito sa amin at tinawag yung isang tanod na naka-duty. Narinig ko sa usapan nila na nagpapahanap ng gamot si Kapitan para sa tulo, Misteri. Gusto kong magtatalon sa saya nun dahil sa wakas, tinamaan na din siya sa pagiging mahilig nito. Ayon sa kasamahan kong tanod, noong nagkasakit ako, nagpunta raw pala si Kapitan at Kagawad Benson sa bagong bukas na beer house at malamang doon niya nakuha ang sakit niya ngayon. Habang nakaupo ako sa labas, hindi ko mapigilang mapangiti. Pero nang lingunin ko ang kabilang kanto, nakita ko na naman si Aling Diding. Tulad ng dati, tahimik pa rin siyang nakatayo, nakatitig sa barangay hall. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang lumabas ng opisina si Kapitan. Misteri, ang kalahati ng kanyang muka, tila namatay, parang hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata, lumawit, at ang bibig niya naman, parang nangiwi, tumutulo ang laway. Kitang-kita rin sa kanya ang matinding pagod at panghihina. Dahil doon, dali-dali siyang isinugod sa ospital at doon na pag-alaman na na-stroke siya. At magmula noon, nag-iba na ang kanyang paglakad at pananalita. Pero kahit ganon, tuloy pa rin siya sa pagpasok sa barangay hall at nakikipagbiruan pa rin kay Kagawad Benson. Ano Kap? Nagte-therapy ka ba? Oo, sabi sa akin, ilang session lang, babalik na daw ako agad sa dati. Aba, edi balik beer house na tayo niyan, Kap. Habang nagtatawanan ng mga tanod at si Kagawad Benson, hindi ko maiwasang mapailing. Sa isip-isip ko, Kahit nagkakasakit na, nakakagawa pa rin ng mga ganong klaseng biro. gaya ng mga nagdaang gabi, na andun pa rin si Aling Diding, nakatayo sa malayo at tahimik na nakatitig sa barangay hall. Hindi ko talaga maintindihan, Misteri, kung bakit niya ginagawa yun. Pero lumalaki yung kaba ko na bumabalot sa akin sa tuwing makikita ko siya. Bigla, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng barangay hall. Agad kaming nagtakbuhan papasok at doon namin nakita si Kapitan Rolling, nakaupo sa sahig, nanginginig at halos hindi makagalaw. Nanlaki ang mga mata naming lahat sa aming nasaksihan. Misteri, yung mga daliri niya sa kamay at paa, lumaki ng hindi normal. Ang mga kasukasuan niya ay tila lumobo at parang may mga bukol na sumisibol sa pagitan ng kanyang mga buto. Ang ilan sa kanyang mga daliri ay tila baluktot, para bang nababali at nadidislocate mismo sa harapan namin. Kaya dali-dali namin siyang sinugod sa ospital gamit ang ambulansya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa doktor, si Kapitan daw ay may matinding gout, kaya nagkaroon ng pamamanhid at pamamaga sa kanyang mga daliri. Kaya naman gano'n na lang daw ang kanyang naging kalagayan. Lumipas ang ilang araw at hindi na namin siya nakita pang bumalik sa barangay hall. Tahimik na ang opisina ni Kapitan Rolling at tila wala nang gaanong nagaganap sa aming barangay. Pero isang gabi, napagkasundoan naming mga tanod kasama si Kagawad Benson na bumisita sa bahay ni Kap upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Pagdating namin doon, nag-alinlangan ang kanyang anak na papasukin kami. Kita sa mukha nito ang pag-aalangan, pero dahil sa pagpupumilit ni Kagawad Benson at dahil na rin sa may pahintulot naman daw ni Kapitan, pinayagan din kaming pumasok. At doon, Misteri,
isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa amin. Si Kapitan Rolling na dating matipuno at malakas, ngayon nakaupo na lang sa isang wheelchair. Halos hindi na rin namin siya makilala. Ang kanyang muka ay parang bumagsak. Ang pisngi niya lumaylay. Animoy natutunaw ang laman nito. Halos lumubog ang kanyang mga mata na ngayon ay may malalim na itim na bilog sa paligid. Ang kanyang katawan na dating maskulado ay butot balat na lamang. Kitang-kita ang kanyang malalaking buto sa balikat dahil sa sobrang kapayatan. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay ang kanyang mga kamay, Misteri. Yung mga daliri niya na dati malalakas at matitigas, ngayon baluktot at hindi na pantay. Para bang tuluyan ang nadislocate ang mga ito at hirap na siyang igalaw ang kanyang mga kamay. Halos hindi na rin siya makapagsalita nang subukan niyang bumati sa amin. Malabo at basag-basag ang kanyang boses na para bang ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig may kasamang sakit. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman, Misteri. O ito na ba yung karma sa lahat ng ginawa niya sa mga kababaihan? Habang tahimik kaming nagmamasid, napansin kong may ibinulong ang anak ni Kapitan kay Kagawad Benson. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumapit sa amin si Kagawad at may seryosong ekspresyon sa muka. May kakilala ba kayong albularyo? Nagkatingin na naman kaming mga tanod sa tanong niya. Takang-taka. Ha? Bakit naman, Kagawad? Hinala ng pamilya ni Kape. Kinulam raw siya. May kakilala ang misis ko, Kagawad. Pwede nating sunduin ngayon kung gusto nyo. Dahan-dahan naman akong lumapit at nagtanong. Paano niyo nasabing kinulam siya? Halos masuka kami sa narinig namin mula kay Kagawad, Misteri. Ayon sa kanya, may nagnananang sugat daw ito sa maselang bahagi ng katawan niya. At mas malala pa, pinamamahayan daw ito ng malalaking langgam, pati na rin ang butas ng kanyang puwetan. Dahil dito, hirap na hirap daw siyang makaihi at makadumi. Sinubukan daw alamin ng mga doktor ang kanyang sakit, ngunit ni isa sa kanila ay hindi makapagbigay ng tiyak na paliwanag. Kaya pala, sa pagpasok pa lang namin sa bahay ni Kap, ramdam na ramdam namin ang mabahong amoy, isang pinaghalong panghe, nana at kung anong nakakasulasok na amoy na halos hindi na namin masikmura. Napatingin ako kay Kapitan at doon ko mismo nakita ang pagtulo ng malapot na likido mula sa kanyang salawal. Nang bumagsak ito sa sahig, nakita namin na may kasama pang mga buhay na langgam ang likidong iyon, gumagapang at sumisiksik sa mga sugat niya. Misteri, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing sakit sa isang tao. Damang-dama namin ang paghihirap ni Kapitan Rolling sa mga sandaling iyon. Nagpaalam na kami matapos ang ilang minuto, samantalang si Kagawad Benson at isa pang tanod ay tumuloy na upang sunduin ang albularyong kanilang kakilala. Kinabukasan, hindi ko maialis sa isip ko ang itsura ni Kapitan. Ang panlulumo niya, ang sakit na kanyang dinaranas, at higit sa lahat, ang posibilidad na may isang taong may matinding galit sa kanya upang gawin ito. At isa lang ang pumasok sa isip ko, Misteri, si Aling Diding. Habang papalabas ako ng bahay para bumili ng almusal sa tindahan sa tapat,
nakasalubong ko ang tanod na may kakilalang albularyo. Oy, Abel, ikaw pala. Alam mo na ba yung balita? Ha? Hindi pa. Ano yun? Wala na si Kap. Kagabi lang. Ano? Paano? Hindi niya na ba kinaya yung sakit? Hindi namin alam. Pagdating ng albularyo sa bahay nila, saka siya binawian ng buhay. Parang alam na alam niyang may darating na manggagamot. Ano bang sabi ng albularyo? Talagang pinahirapan daw ng mangkukulam yung katawan ni Kap. Umurong na rin daw yung dila niya bago siya namatay. At ang nakakadiri doon, nung tinignan ng albularyo yung loob ng short niya. Naku, nakitang puro nagnanaknak yung sugat niya sa masailang bahagi. Yan ang kinakain ng mga langgam. Nakakaawa naman si Kap. Punta ka sa barangay mamaya ha. May meeting tayo tungkol dito. O siya sige, uwi muna ako. Wala pa akong tulog O siya sige, salamat ha. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa tindahan at pagdating ko roon, bumati ako kay Aling Naring. Kamusta po, Aling Naring? Ano pong almusal natin? Katulad pa rin ng dati, Abel. Mamili ka na lang dyan. Habang pinipili ko ang bibilin, lumapit siya sa akin at pababa ang boses siyang nagtanong. Iho, alam mo ba yung balita? Alin po? Yung tungkol kay Kap. Oo, nakakalungkot nga ho Ang sabi ng mga chismosa rito, kinulam daw. Totoo ba yon? Naku, hindi ko rin po alam, Aling Naring. Pero sa tingin nyo, may kilala ba kayong may galit kay Kap para kulamin siya? Wala akong alam. Nasubaybayan ko ang paglaki ni Kap Roleng. At sa totoo lang, mabait naman siya noon. Napakurap naman ako at muli kong naalala ang bawat iskandalo at kasamaan ni Kapitan. Ako po kasi, may hinala ako. Bago ko pa maipagpatuloy ang sasabihin ko, biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Naring. Naramdaman kong may tao sa likuran ko. Diding! Napaaga ka yata ng dating. At doon, nakita kong nakatitig sa akin si Aling Diding. Walang ekspresyon ang kanyang muka, pero ang mga mata niya, para bang alam na niya ang susunod kong sasabihin. Lumapit si Aling Diding kay Aling Naring at bigla itong yumakap habang humahagulgol. Isang tagpong hindi ko inaasahan, Misteri. Gusto kong sabihin kay Aling Naring na ang matandang kanyang niyayakap ay posibleng may kinalaman sa pagkamatay ni Kap. Siya ang taong may lihim na galit sa aming kapitan. Siya ang marahil nagpakulam sa kanya. Pero nanatili lang akong tahimik. Nag-usap ng pabulong ang dalawang matanda bago agad na nagpaalam si Aling Diding. Bago siya tuluyang lumayo, saglit ulit siyang tumitig sa akin. Isang titig na malamig, mahirap ipaliwanag. Parang may gustong sabihin, pero pinili niya na lang na hindi magsalita. Hanggang sa tuluyan nang umalis si Aling Diding. Sobra akong nagtaka sa nasaksihan ko, kaya hindi ko na napigilang magtanong. Aling Naring, ano pong nangyari doon kay Aling Diding? Bakit umiiyak? Tumingin siya sa akin na may lungkot sa kanyang mga mata. Ay, natural sa isang magulang ang umiyak kapag namatayan ng anak, Abel. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Ano ka ba? Anak ni Diding, si Roleng. At marahil, nabalitaan na niya ang nangyari sa kanyang anak. Ano? Magulang ni Kapitan si Aling Diding? Pero, bakit po siya sa sementeryo nakatira? Simula nang mamatay ang asawa ni Diding, hindi na niya iniwan ang puntod nito.
Nagpaalam siya kay Kapitan noon na doon siya manirahan sa sementeryo, malapit sa kanyang mahal. Parang biglang lumiwanag sa akin ang lahat, Misteri. Siguro ay kaya pala palaging nakatitig si Aling Diding sa aming barangay hall tuwing gabi. Hindi dahil may matinding galit siya kay Kap, kundi dahil gusto niyang makita at masilayan ang kanyang anak. Mula nang mawala si Kapitan Rolling, unti-unting nagbago ang atmosfera sa barangay hall. Ang dating masigla at buhay na opisina ay tila binalot ng lungkot at katahimikan. Wala na ang aming leader, ang taong gumagabay sa amin at gumagawa ng mahahalagang desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Sa kabila nito, pilit kaming pinalalakas ng loob ni Kagawad Benson. Uy, ano ba kayo? Hindi natatapos ang pag-ikot ng mundo sa pagkawala ni Kap. Huwag kayong magpakalunod sa lungkot. Sigaw niya habang kinakausap kaming mga tanod. Kagawad, nakakalungkot lang kasi para tayong mga batang ligaw ngayon. Parang hindi na natin alam yung gagawin eh. Wala tayong direksyon. Oo nga po eh. Magaling din namang leader si Kap. Parang mahirap siyang palitan. Napangiti naman si Kagawad Benson at tumingin sa amin ng may kumpiyansa. Alam naman nating lahat na magaling talaga si Kap. Hindi naman siya mapupunta sa posisyon niya kung hindi. Pero kung direksyon ang hanap niyo, pwede naman na may pumalit sa kanyang leader. Paano kung kayo na lang kaya, Kagawad? Total, kayo naman yung acting kapitan ngayon at kayo rin ang may pinakamalawak na kaalaman sa barangay. Ha? Talaga ba? Baka inuuto niyo lang ako ha? Nalalapit na nga rin yung susunod na eleksyon eh. Kung talagang yan ang nais ng mga puso niyo, ako yung suportahan niyo. Tatakbo ulit ako. Nagsang-ayunan naman ang karamihan sa mga tanod at tauhan sa barangay. Kitang-kita ko kung paano niya nahuhulog ang loob ng karamihan, kabilang na ako ron. At dahil nga siya ang may pinakamataas na ranggo sa kagawad, siya naman talaga ang humalili kay Kapitan Rolling. Ang kailangan niya nalang gawin ay manalo ulit sa nalalapit na eleksyon upang tuluyan niyang makuha ang posisyon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng barangay hall. Ang nakasanayang routine ay muling nagpatuloy. Pero may isang bagay na hindi namin maiwasang mapansin. May nagbago sa ugali ng bago naming kapitan. Naging mainitin ang ulo ni Kapitan Benson. Madalas siyang mapasigaw o magbulyaw kapag may hindi natutupad sa kanyang kagustuhan. Para bang ang bawat utos niya ay dapat sundin ng walang tanong. Ano ba naman yan, Ana Marie? Lagi kang palpak sa ginagawa mo. Paano ka ba natanggap sa posisyong yan kung ganyan ang klase ng trabaho mo? Sigaw niya sa sekretaryang si Ana Marie. Dahil sa lakas ng kanyang boses, hindi namin maiwasang sumilip mula sa siwang ng pinto. Kita namin sa mukha ni Ana Marie ang labis na pagkapahiya, pero sinubukan itong sumagot ng may lakas loob. Kap, ilang taon na akong sekretarya, pero hindi naman po ako robot. Marami rin po akong pending na trabaho. At alam niyo po yan, kilala niyo na po ako. Ginagawa ko ng maayos ang tungkulin ko. Ginagawa? Yan na ba ang tinatawag mong trabaho? Wala kang kwentang sekretarya. Napuno ng tensyon ng silid at kitang-kita namin ang panggigigil ng sekretarya. Wala ho kayong karapatang sabihan ako ng ganyan. Nakakatapak na kayo ng dignidad. Wala akong pakialam kung matapakan ng dignidad mo. Baka gusto mong sesantihin kita ngayon eh.
Ganon. Baka ikaw ang kailangang umalis sa pwesto mo. Kung hindi lang naman dahil sa masamang ginawa mo, hindi ka mapupunta dyan sa kinauupuan mo. Nagkatinginan kaming mga kasama kong tanod. Napaisip kami sa sinabi ni Ana Marie. Muling nagsalita si Benson. Ang boses niya ay nangingit-ngit sa galit. Anong pinagsasasabi mo? Nandito ako dahil magaling ako at nararapat ako rito. Hindi katulad mo na walang silbi. Akala mo kung sino kang hari rito? Barangay kapitan pa lang yung narating mo. Paano kung mayor ka na o gobernador? Wala silang kaalam-alam sa maitim mong budhi. Aba, sumusobra ka na. Pero hindi natinag si Ana Marie Misteri. Mas lalong lumakas yung boses niya ngayon. Totoo naman, di ba? Akala mo ba nakalimutan ko na yung araw na tinanong mo sa akin bago magkasakit si Kapitan? Inutusan mo akong maghanap ng mangkukulam. Ang sabi mo noon, i-interviewin mo lang at manghihingi ng gamot panggayuma. Pero ilang araw lang ang lumipas, nagkasakit na ng matindi si Kapitan. Nanlaki ang aming mga mata, Misteri. Halos hindi kami makapaniwala sa naririnig namin. Buong akala namin napaka-loyal ni Kagawad Benson kay Kapitan Rolling. Hoy, yang bunganga mo baka may makarinig sa'yo. Bulyaw ni Benson, pero kitang-kita ang takot sa kanyang muka. Oh, bakit natatakot ka? Ano naman kung may makarinig? Bakit? Natatakot kang malaman nila ang katotohanan? Wala ka pruweba. Alam mo kung anong totoo? Ako ang mas nararapat na kapitan dahil mas matalino ako at mas magaling kaysa kay Kapitan Rolling. Dapat lang talaga na mangyari sa kanya yun. Wala naman siyang inatupag kundi maghanap ng babae. Ang tanda-tanda na, babaero pa. Nagkatinginan kaming lahat. Misteri, hindi man perpekto si Kapitan Rolling, pero hindi maikakaila ang mga nagawa niyang mabuti para sa barangay. Sa kabila ng kanyang kahinaan, mas marami siyang natulungang tao kumpara kay Benson na nagawa pang magpahamak ng iba para lang sa ambisyon. Sa sobrang galit namin sa natuklasan, hindi napigilan ng isa sa mga tanod ang kanyang emosyon. Walang niya ka, Benson! Ikaw pala ang may kagagawan kung bakit nangyayari kay Kapitan yun! Wala kang puso! Kita namin ang gulat sa mukha ni Benson nang malaman niyang narinig namin ang lahat ng usapan nila. Nanlilisik ang kanyang mga mata, pero halata ang kanyang kaba. Dali-dali siyang lumakad patungo sa amin. Tabi! Itinulak niya kami at dali-daling lumabas ng barangay hall. Wala ni isa sa amin ang nakapigil sa kanya dahil sa pagkabigla. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo. At mula noon, hindi na namin siya nakita pa. Nabalitaan na lang namin na lumipat na siya ng tirahan. Ilang linggo lang ang lumipas at umalis na rin ako sa barangay hall. Minabuti ko na lamang na maghanap ng ibang trabaho para na rin makalimutan ko kahit papaano ang madilim na karanasan ko sa pagtatrabaho roon. Hindi mo talaga agad malalaman kung sino ang may tinatagong maitim na budhi. Minsan, ang taong inaakala mong tapat at mabuti ay siya palang may mas madilim na lihim. Dahil lamang sa ambisyon, nagawa niyang kitilin ang buhay ng isang tao. Inalisan niya ito ng karapatang mabuhay para lamang sa sarili niyang kapakanan. Naway huwag tayong maging tulad niya at matuto tayong makontento at hayaan ang Diyos na gumawa ng daan para sa ating pag-asenso. Misteri,
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel.